Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin, no? VP Sara namumundok at namumulot ng basura. Grabe, viral na viral po ngayon itong mga pictures na to ni VP Sara Duterte na kung saan siya po ay namumulot ng basura sa tabing dagat, mga babayan. Namumulot po ng plastic, no? At namundok daw po itong si VP Sara Duterte, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan ko, kalat na kalat ngayon itong mga pictures na to. Ayan po, sa post po. Ayan, News 5 mga babayan. Coastal cleanup ng OVP sa Oriental Mindoro. Nagsagawa ng coastal cleanup ang Office of the Vice President sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte sa Bahia Beach sa Pola Oriental Mindoro. Katuwang ng opisina sa paglilinis ng AFP Security and Protection Group o AFP SPG, mga babayan. No, yan po, ayan namumulot po sila ng basura, mga babayan. Plastic photo op, sabi dito, mga babayan. Kaya pala tahimik sila ngayon, mga babayan, kasi mga namumulot po sila ng basura. Ng plastic po. Yeah, mga babayan sabi nga ng mga babayan natin, no? Haha, sana sa Tondo ka maglinis. Bakit dito ka sa Mindoro wala masyadong kalat dito? Puro palapa lang ng nyog ang basura dito at dahon ng mga puno. Yan po yung sabi ng kababayan natin, no? Ayan, si Emily Timaho, siguro taga ano to? Taga dyan po sa Oriental Mindoro, mga babayan. At sabi nga po niya, wag daw po siya dyan maglinis. No, sa Tondo daw po siya maglinis, mga babayan. Grabe. May bashing nga kayo naman. Naglilinis na nga yung tao. Ayan, no? Oh, naglilinis na nga ng ng ano ba yung mga kinuha nila dyan, mga babayan, ha? Mga plastic yan, oh. Ayan, mo nga, may daming palapa, mga babayan. Siguro, kasi pagka bumabagyo, no, mga babayan, marami talagang naaanod, no, sa tabing dagat na mga basura. Ayan, yun po yung mga napulot nila. Grabe, ang dami, ha. Mga ilang plastic kaya yan. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 na plastic siguro yan, mga babayan. Grabe, no? Hindi man lang umabot ang kalahating tonelada ata to. Yan po, mga babayan, namumulot sila. VP Sara as Basurera Queen 2026. Spotted ang Vice Presidente na namumulot ng basura sa isang bundok sa probinsya. Kasama ang mga tauhan niya. Tila kita sa mukha ni Sara na napipilitan na lamang sa kanyang ginagawa. Napipilitan ba? Tignan nga natin. Pagod lang. Kayo naman. Pagod lang. Oh. Pero alam nyo, no, real talk, mga babayan, no, kung gagawa sila ng mga ganyan, sa probinsya kasi, lalo na sa bundok, hindi naman ganun karami ang basura, 'di ba? Kung maglilinis sila, kung gusto nila maglinis, tama yung sabi nung isa kanina, no, sa Tondo, kaya sa mga syudad po sila maglinis. Hindi sa mga probinsya, sa tabing dagat, 'di ba? Hindi sa ganyan. Hindi sa ganyan lugar, especially sa bundok. Hindi naman ganun karami ang kalat sa bundok. Oh. VP Sara namumundok, namumulot ng basura. Nabansagan tuloy na Basurera Queen 2026. Oh, samantala yung pangulo natin, mga kababayan, no, ay eto po.
no, meron pong inopen, no, na panibagong project na naman, mga kababayan, diyan po sa Manila. No, ayan po yung ginawa ng ating Pangulo. No, ang kalinisan ng ating kapaligiran ay salamin ng ating disiplina bilang isang bayan. No, sabi po ng Pangulo natin yan sa kanyang speech. No, ito po ay sa Aglipay STP's critical role in improving water quality in Metro Manila. The facility has an initial capacity of 60 million liters of wastewater per day. Expandable to 120 MLD, helping reduce pollution in major waterways and supporting the rehabilitation of Manila Bay. Eto mga babayan, no, ang ginawa ng Pangulo natin ay nag-ayos po ng mga wastewater facilities, mga babayan. No? Para hindi po pumapasok sa Manila Bay yung maling sa mga syudad, sa mga estero, 'di ba? Nililinis po nila 'yan. No? Mas ano po ito? Ano tawag natin dito? Mas magandang proyekto po ito kaysa po sa pagpupulot ng basura sa kabundukan, mga kababayan. No, kasi konti lang yan eh. Ito yung tinayo ng ating Pangulo, yung ginawa niyang proyekto na ito, mga kababayan. Imagine ninyo, 60 million liters of wastewater hanggang 120 million liters of wastewater per day, mga kababayan, na nagdadala dyan ng mga wastewater. No? Itong mga wastewater na ito, mga kababayan, usually ito ata yung mga galing sa mga bahay, mga ganyan, no? Basahin nga natin dito. The President said that additional water and wastewater facilities are underway, no? Collectively, these initiatives form part of the administration's broader vision of a Philippines where economic progress is integrated with environmental stewardship, a strong public health system, and people-centered service delivery. Yan po yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So panoorin natin yung kanyang speech dito, mga babayan. Let's go. Having access, I mean, it is axiomatic that access to clean water is a fundamental right that we must uphold and deliver to every Filipino. So today we take a step towards fulfilling that responsibility as we inaugurate the Aglipay Sewage Treatment Plant, a facility designed to improve the water quality of Metro Manila waterways. By reducing pollution flowing into rivers within its service area, this facility will improve local water quality. It also supports the long-term rehabilitation of Manila Bay by limiting the pollution load that eventually reaches our seas. These are not abstract aspirations, but concrete and measurable actions towards protecting our environmental and restoring our natural resources. The work doesn't stop here. More water and wastewater facilities are in the pipeline. 5 wastewater treatment plants across service areas are presently under construction. Ang kalinisan ng ating kapaligiran ay salamin ng ating disiplina bilang isang bayan. As we move forward, let us remember, water connects us all. Actually, this project is about Aglipay Sewage Treatment Plant. Alam niyo po yung ating ginagamit na tubig galing sa ating mga banyo, sa lahat ng ating paliligo, at even sa kitchen, yan po ay nililinis natin dito bago natin i-discharge doon sa ating river. Kaya napakahalaga sa amin, sa NWSS at sa Manila Water, yung aming East Zone concessionaire, na makatulong tayo sa paglinis ng Pasig River. Ang kaibahan nito is that we are using the advanced technology. Now, we have NBBR. So, we are using biofilm to eliminate all the nutrients, the pollutants. And makakatulong to para malinis natin yung mga dinidischarge nating water sa bawat establishmento at saka mga residential natin. So, meron tayong programa at ang ating dalawang concessionaires, Manila Water and Manila, ay tinatakda ng batas
na by 2037, 100% covered sila ng ang ating mga residente. Ang ating populasyon sa MWSS service area, 100% ng combination ng sewage treatment plant at saka sanitation. Kami po ay nagpapasalamat talaga sa mahal na Pangulo sa pagsuporta sa mga proyekto ng MWS. Alright, so yan, narinig natin mga kababayan, no? So ito nga yung sinasabi natin na yung mga tubig po na galing sa mga bahay, no, dinidischarge yan sa mga ilog, diba? Diyan po dumadalo yung mga yan eh. So ang ginagawa nila, so ito pala siguro yung mga may mga nagko-kolekta, no? Tapos nililinis yan mga kababayan, no, nag-undergo ng mga treatments, 'di ba? Mga chemical treatments kasi yung mga yan eh. Bago nila i-discharge sa ilog. No, so paglabas niyan sa ilog, mga kababayan, malinis na po yung tubig. No, wala nang halong mga yellow submarine siguro, ganun. Okay, so ayan, no, mas maganda yung proyekto ng Pangulo natin na to, no, kaysa yung mamulot ng basura. 'Di ba? Yung namumulot ka ng basura sa kabundukan, mga kababayan. Okay din naman 'yon. No, kaya lang wala masyadong malaking impact yung mga ganun eh. Mas maganda yan mga babayan, no, gumawa sila ng mga proyekto na kung saan doon sa mga local governments, no, na ma-inform, no, yung mga residente doon sa mga kabundukan, no, how to properly discharge yung mga basura nila. 'Di ba? Kung paano nila itatapon, yung mga magandang plano for waste disposal. 'Di ba? Yun yung mga dapat ituro. 'Di ba? Hindi yung magpupulot kayo ng basura sa kabundukan eh. Impact niyan, oo, maganda, pero hindi ganoon kalaki yung impact niyan kumpara dito, no, sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon mga babayan at magkita-kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.